Una po sa ating mga balita, sa harap ng pinaigting na pagbuo ng mga dekalidad na trabaho at pagbubukas ng mas maraming oportunidad sa mga Pilipino, naitala nitong Mayo ang pagbaba ng bilang ng mga walang trabaho, gayon din ang mga kinakailangan ng dagdag na oras sa pagkayod o underemployment. Si Christian Bascones sa sentro ng balita. 12 taon nang nagtatrabaho si Wena sa isang kumpanya ng automotive services. Hindi siya nawawalan ng trabaho dahil sa lakas ng demand nito sa Pilipinas. Sa tingin ko, sa daming tumatakbo ng sakyan sa kalsada sa araw-araw. Tsaka yun ang main transportation natin kasi. Tsaka aside doon, mga tao katulad natin, kung ano yung bago, anong in demand, doon tayo. Malaking tulong anya ang mga ahensya ng pamahalaan gaya ng TESDA kung saan nabibigyan sila ng tamang training at certifications para maging kwalipikado sa ganitong trabaho. Kasi laking tulong din sa TESDA for me, nasa automotive services, sa pag-change doon yung proper guidelines natin kung paano natin gawin yung mga dapat gawin na sa mekaniko. Nangunguna ang automotive industry sa tumaas ang bilang ng mga may trabaho sa buwan ng Mayo. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, umabot sa 9.94 million ang bilang ng mga manggagawa na nagtatrabaho sa wholesale and retail trade, motor vehicle repair at automotive services mula sa 9.45 million noong nakaraang taon. Sa kabuuan, tumaas ang bilang ng mga naitalang may trabaho sa bansa sa buwan ng Mayo ngayong taon na nasa 50.29 million o katumbas ng 96.1%, kumpara sa 48.87 million o katumbas ng 95.9% ng kaparehong buwan noong nakaraang taon 2024 at 48.67 million o katumbas ng 95.9% sa Abril ngayong taon. Nasa 1.62 milyong mga Pilipino ang nagkaroon ng panibagong trabaho sa loob lamang ng isang buwan. Isa sa mga pangunahing nag-ambag sa pagtaas ng total employment rate ay ang sektor ng agrikultura dahil sa mga programa ng pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na layong palakasin ang sektor ng agrikultura sa bansa. Mas tumaas pa ang bilang ng mga nagkaroon ng hanapbuhay sa agriculture and forestry sector. Ayon pa sa PSA, pumapangalawa ito sa total employment increase sa buwan ng Mayo. Yung agriculture and forestry siya yung pangalawa sa may pinakamalaking increase sa ating employed persons na nag-contribute. At ito, ang sabi ko kanina, yung growing of corn, ito harvest season na kasi. So malaki ang nag-participate, 242,000. At pangalawa yung growing of paddy rice, may harvest na rin, so 130,000. At yung growing of spices, 120,000. Samantala, dahil sa pagpasok ng panahon ng tag-ulan ngayong taon, bahagyang nadagdagan ang bilang ng mga unemployed sa sektor ng manufacturing and construction. Yung sa construction, tama ka, yung ating nakita na decrease dito year on year, mga 290, close to 300,000. Ang sinasabi ay dahil nga nasa rainy season na. Ito naman sa manufacturing, may nakita tayo kasi na pagbaba, I think ilalabas din ng Philippine Statistics Authority yung datos para dun sa ating monthly survey ng mga industries at nakita natin na yung manufacturing sector, particularly yung nasa mga plastic products, may pagbaba rin sa output. So ito nagkakaroon ng correlation doon sa mga workers. Siya rin kasi yung malaking nag-contribute doon sa pagbaba ng output sa manufacturing sector. Bumaba rin ang bilang ng underemployment na mula sa 14.6% noong buwan ng Abril ay nasa 13.1% na lang sa buwan ng Mayo. Ibig sabihin, nabawasan ang bilang ng mga manggagawa na hindi nababayaran ng tamang pasahod o mga hindi angkop ang trabaho sa kanilang skills at experiences. Sa projeksyon ng PSA ay magtutuloy-tuloy ang pagtaas ng bilang ng mga Pilipinong nagkakatrabaho at patuloy rin ang pagbaba ng mga Pilipinong walang trabaho at mga underemployed hanggang sa pagtatapos ng taong 2025. Ako si Christian Bascones para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.